Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Lalaki patay matapos pagbabaril ngayong araw ng Biyernes sa bayan ng Tucanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Senior citizen sugatan sa ulo matapos mabundol habang tumatawid sa landasan parang Maguindanao del Norte. Bandera Headlines. Bangkay natagpuang palutang-lutang sa Barangay Liab, Mamasapano, Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Top 7 at wanted sa kasong panggagahasa sa lalawigan ng Cotabato, arestado ng kapulisan. Bandera Headlines. Congresswoman by Dimple Mastura nagbigay ng 10 milyon at karagdagang kidney center para sa libreng dialysis sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. 4.8 magnitude na lindol tumama sa Lanao del Sur kahapon araw ng Huwebes. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Biyernes, ika-7 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding tandem suspect o mga hindi pa kilalang suspect bandang alas 11:35 ng magtatanghali ngayong araw ng Biyernes sa Tucanalipaw, Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng Mamasapano Police Station ang biktima na si Alinuddin Tunggal, nasa tamang edad at residente ng Barangay Libutan ng nasabing bayan. Binabaybay umano ng biktima ang daan nang biglang lapitan ng mga salarin at pinagbabaril. Pagkatapos ay tinangay umano ang kanyang ginamit na motorsiklo. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo at ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, isang senior citizen ang duguan matapos mabundol ng isang menor de edad na nagmamaneho habang tumatawid sa kalsada sa Barangay Spanish Landasan, Barangay Maguindanao del Norte. Ngayong araw ng Biyernes, kinilala ng kanyang mga kaanak ang biktima na si Roy Aniñon, isang residente ng nasabing lugar. Ayon sa kanila, nadatnan nilang nakahandusay at sugatan si Aniñon matapos ang insidente. Ayon sa pamilya ng biktima, sinabi nilang nagtamo ito ng sugat sa ulo habang ang minor de edad na nakabangga sa kanya ay nagtamo naman ng galos. Napag-alamang ding walang lisensya ang minor de edad at mahilig umano itong magmaneho gamit
ang isang kamay. Agad namang naisugod sa pagamutan ang senior citizen na kinalang si Aninyon sa pinakamalapit na pagamutan para sa agarang medikal na atensyon. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidenteng ito. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga usapin, bangkay ng lalaki natagpuang palutang-lutang sa ilog ng Barangay Liab, Mamasapano, Maguindanao del Sur. Hanggang sa ngayon ay wala pang pagkakakilanlan ang natagpuang bangkay. Ang biktima ay nasa 5'4" ang taas at nakasuot ng camouflage na damit, itim na pantalon at kulay berde na sandal. Agad namang dinala ng kapulisan ng Mamasapano sa Rufi Funeral Services, Barangay Laginding, Esperanza, Sultan Kudarat ang nasabing bangkay. Kung sino man ang nakakakilala sa biktima ay agad namang tumawag sa Mamasapano MPS o di kaya tunguhin ang kanilang himpilan sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga balita, arestado ang isang 20 anyos na lalaki na itinuturing ang top 7 most wanted person sa lalawigan ng Cotabato sa isang operasyon na isinagawa ng mga otoridad sa Purok 5, Bentangan, Carmen, Cotabato nitong buwan ng Marso. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Nestor Maderse, ang hepe ng Carmen Municipal Police Station, na ang nahuling suspect na si alias Glenn Binate at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Maderse, si Glenn ay inaresto dahil sa kasong rape na walang nakatakdang piyansa. Alinsunod sa isang warrant of arrest na inilabas ni Honorable Allen Drex Betoya, ang presiding judge ng RTC 12 Judicial Region ng Branch 16 sa Kabakan, Cotabato noong buwan ng Pebrero. Nadunton ang pinagtataguan ng suspect sa tulong ng Barangay Intelligence Network na members at nagbigay ng positibong impormasyon ukol sa kanyang pagkakakilanlan at kinaroroonan. Hinihikayat ng pulisya ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Pinapaalalahanan ang lahat na maging alerto at magulat ng anumang impormasyon tungkol sa mga wanted persons at krimen habang tinitiyak ng kapulisan na magiging mahigpit ang kanilang operasyon laban sa mga kriminal. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga usapin, kidney center para sa libreng dialysis handog ni Congresswoman by Dimple Mastura sa Cotabato Sanitarium and General Hospital na sisimulan ang karagdagang ₱1,000,000 medical fund na kanyang ibinahagi. Ipinapaalam ni Maguindanao del Norte with Cotabato Representative Congresswoman by Dimple Mastura na bukas na sa publiko ang libreng dialysis sa Cotabato Sanitarium and General Hospital sa pakikipagkolaborasyon ng kanyang tanggapan sa mga dialysis patients na hirap makakuha ng slot sa ibang ospital ay makipag-ugnayan lamang sa kanyang tanggapan upang mabigyan ng tulong para sa libreng dialysis. Upang mas marami pang dialysis patients na matulungan at magsimula na rin ang konstruksyon ng proyektong dialysis center ng kongresista ng masa sa naturang ospital. Mismong si Congresswoman by Dimple Mastura ang nagpasinaya sa nasabing proyekto kasama ang medical chief ng nasabing ospital na si Dr. Ibrahim Pangato Jr. Kaugnay nito ay nag-turn over din ang masipag na mambabatas ng ₱10,000,000 pondong medikal sa Cotabato Sanitarium and General Hospital na magagamit para sa mga hospital bill, gamot at laboratory procedures para sa mga indigent patients sa kanyang distrito. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, patuloy na minomonitor o binabantayan ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaang lokal na lungsod ng Cotabato at ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at Ministry of Trade, Investment and Tourism o MDIT ang mga galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mega market sa lungsod ng Cotabato.
Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na matiyak ang makatwirang presyo ng mga produkto habang ipinagdiriwang o ginugunita ang banal na buwan ng Ramadan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, niyanig ng lindol na may lakas ng magnitude 4.8 ang bahagi ng Lanao del Sur nitong Huwebes, ika-6 sa buwan ng Marso, bandang alas 9:40 ng gabi ayon sa PBOX. Ayon sa ulat, ang epicenter ng lindol ay matatagpuan 5 km timog kanluran ng Wao, Lanao del Sur at may estimatong layo na may 10 km ng east-northeast. Batay sa instrumental intensity, naramdaman ang pagyanig sa mga sumusunod. Intensity 2 or 3 sa bayan ng Kalilangan sa Bukidnon. Intensity 1 naman sa Malitbog at Libona, Bukidnon. Sa Pikit at sa lungsod ng Kidapawan at sa Cotabato. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang pinsala o aftershocks na dulot ng nasabing lindol. Patuloy na minomonitor ng PBOX ang nasabing sitwasyon. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyernes, ika-7 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, field reporters, cameraman at technical team. Ako ang inyong tagapagbalita, Salvino Hederola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.